Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po ay manalangin saglit para sa ating pong pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos, ito po ay ating maunawaan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay nagpapabasbas sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa aming pakikinig ng iyong salita sa araw na ito. At kami po, Panginoon, ay makakaunawa ng iyong tumpak na kalooban sa aming mga buhay upang siya namang aming lalakaran. Salamat po, Panginoon, sa basbas mo sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay nagsabi ng Amen and Amen. Ang binigay po ng Panginoong Diyos sa atin sa araw na ito ay nasa Colossus chapter 3 verse 13. Sabi po sa Mabuting Balita Biblia, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang title po nito, Ang Watchman ay Reading Magpatawad. Alam niyo po, bilang mga nagbabantay, nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, na tayo po ay kanyang isasama sa kanyang pagliligtas at dadali sa kalangitan, kailangan po nagbabantay din po tayo sa ating mga sarili. Bakit po pagpapatawad? Kasi po walang makakapunta at walang makakakyat sa langit na mga tao na mayroong galit, puot, sama ng loob, ni mga tampo ay hindi po makakarating sa langit ang mga taong ganon. Kaya dito pa lang sa talatang ito ay pinapaunawa na sa atin ng Panginoon. In fact, sabi niya nga, magpasensyahan kayo. Diba? Minsan talaga ang mga tao ho ay masyadong maligalig, magulo, maingay, no? At talagang nakikita natin, narinig natin, nababalitaan natin, ano pa, sa mga karanasan noon at hanggang ngayon, kapag po talaga ang tao po ay wala sa Diyos, marahil relihiyoso, pero walang relasyon sa Panginoon, hindi nakasuko ang buhay sa Panginoon, naku po, talaga magkakaroon talaga ng mga pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali. Kasi nga, nasa mundo pa tayo po ay hindi pa perpekto, kaya ho dala ng kahinaan ng tao. Sabi po dito, dala ng kahinaan ng tao, tayo pong mga tao ay nagkakasala, nagkakamali at nagkukulang. Sinasadya man o hindi. Kaya kung walang pagpapatawad, laging magulo ang buhay. Miserable, walang kapayapaan at pupunta sa kapahamakan. Kaya ang Diyos mismo ang nag-utos na magpatawad. Kaya nais ng Panginoon, ito naman ay mabantayan natin sa ating mga sarili. Kasi nga po, kapag hindi natin napapractice ang magpatawad sa bawat pagkakamali ng mga tao, ay mapupuno ho tayo ng galit, puot, sama ng loob. Lahat po yan gawa ng laman. Yan ang nagkukos ng pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pag-aaway-away, hanggang sa gera na nga. And in fact, kaya ito inutos ng Panginoon, kasi maalala nyo yung sign sa mga huling araw na mangyayari sa Matthew 24, sabi doon, manlalamig ang pag-ibig ng marami dahil sa mga pag-uusik na darating, kasama na yung mga nature dyan, di ba? Yung lindol, mga rumors of war, mga kahirapang darating. Manlalamig ang pag-ibig ng marami at mapupuot sa isa't isa. So, kita natin yan, no? Sa mundo natin ginagalaw, sa social media pa lang, konting sama ng loob, talagang bino-vocal na, talagang sinasabi na agad, no? Na pwede naman palang pagpasensyahan, unawain, di ba? At patawarin. Pero dahil nga hindi naririnig ang salitang ito na sabi ng Diyos, magpatawad kayo, kung mayroon kayo nakit kanluman, ay hindi yan magawa ng tao. Pero ngayon, yan, naririnig mo ito, mga kababayan, sa aming bayan, ang susi po, no, ng maayos na pamumuhay, matiwasay, puno ng kapayapaan, at of course, yung pag-ibig ay walang iba kundi po ang pagpapatawad. Yan po ay susi sa mga magugulong mga relasyon
away ng mga mag-asawa, okay? Selos dito, selos doon, away ng magkakapatid at ng mga kapatiran, di ba po? Lalo na sa simbahan, no? Konting bagay na pwede namang ipagpatawad, pwede namang pagpasensyahan, unawain na lang, bakit niya nagawa, bakit niya nasabi, baka out of emotions, or out of the flesh, hindi nabubuhay sa spiritual world o sa espiritu ng Diyos, madaling sabi na masakit. Ito na ho yung mga narinig natin, mga bashers, no? Tawag ho dyan, mga bastos, di ba? Nang babash na lang, hindi nga alam yung sitwasyon, hindi nga alam ba't nangyari. Very rampant na ngayon yan, no? Sa Biblia, ang tawag dyan, mga nag-uusig, mga mapanirang nilalang, no, na sinasapian ng kaaway na diablo Satanas para manira, magwasak at pumatay. So ang mga tao ngayon, mapupuno ng sama ng loob, no? At nagiging sila, sensitive. Okay, iba naman ay insensitive, di ba? Okay, kaya nais ng Panginoon talagang bilang mga anak ng Diyos at ikaw kung nais mo na ikaw ay maging kabahagi sa pamilya ng Diyos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Alam niyo po, ang maganda sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus, sa John 1:12, di ba sabi doon, tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, hindi na tayo ibang tao. Hindi na tayo taong labas. Tayo ho ay nasa pamilya na ng Diyos. Tayo po ay naging anak niya na. Kaya sabi ron, magkakaroon kayo ng karapatan na tumawag sa Diyos ng ama-ama ko. Sa English ay Abba Father. Kasi nga, tingnan niyo po sa pamilya, di ba? Kapag ang isang anak ay nagsabi lang, Papa, sorry, Mama, sorry. Di ba? Andun agad ng pagpapatawad. Narinig niyo ba yung sinasabing, hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Di ba? Alam niyo ba, 2,000 years ago, yung ginawa ni Jesus yon. Okay? Pero mas maigi pa rin, hingi ka ng tawad para makita naman, nabukal sa puso ang paghihingi mo ng tawad. Kasi ang paghingi ng patawad ay hinihingi siya. Admitted yun na ikaw ay nagkasala, nagkulang. Araw-araw tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. O di kung walang pagpapatawad, di napupuno ng puro kasalanan. Doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinanggal niya ang lahat ng kasalanan natin. Pag humingi tayo ng tawad sa Kanya. So hindi natin magiging miserable. Hindi tayo magiging magulo. Magkakaroon ng kapayapaan at tiyak na tayo po ay maliligtas. Kasi po, ang pagpapatawad ng Diyos, ang kasunod ho niyan ay pagliligtas ng Diyos. If you remember, no, 3 verses na powerful, yung 1 John 1:9, kung ipapahayag na yung labi na ikaw ay nagkasala, ang Diyos tapat na ikaw patawari sapagkat siya ay matuwid, siya ay tapat. Ibig sabihin, talagang, gagawin niya talaga yan. At yan ay ginawa niya na 2,000 years ago, nung si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. If you remember, sabi niya, di ba? Ama ko, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Hiningi niya ng pagpapatawad. He stand in the gap. Yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, mas pinili ng Diyos na tayo patawarin kaysa sa parusahan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo mapatawad. See? And then yung Hebrews chapter 10, verse 17, at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. So sa Panginoon, to forgive and to forget. Yun ang nais ng Diyos na ma-apply natin, ma-absorb natin. Kasi para hindi tayo nagkakaroon ng kim-kim na sama ng loob. Diba? Yung pwedeng, pinatawad na kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Si Lord, ganun. Si Lord hindi ganun. Pinatawad na kita, kalalimutan ko lahat ng ginawa mo. Bakit kaya? Kasi para hindi tayo hilahin ng nakaraan natin. Hindi tayo hilain ng mga kasalanan natin. Tayo patuloy na makasunod. Tayo patuloy na makapaglingkod sa Diyos na walang mga iniisip na mga kasalanan sa nakaraan natin. Kaya ang Diyos po, binigyan tayo ng biyaya, ng grasya ng pagpapatawad. So bilang watchman, okay, tingnan mo yan. No? So i-deal mo kay Lord. Lord, patawarin mo ako. Yan, di ba? Kung ako po nagkaroon ng sama ng loob, galit po. Amen. At ang aking pagkatapos, alam niyo po, ang pagpapala ng pagpapatawad, nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Nararanasan mo. Okay? Kasi without the love of God, di naman tayo na-forgive. So, ganun din sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, yung nambubuli sa'yo, nambabash sa'yo. Okay? So, bigay mo sila kay Lord. Huwag mong kimkimin kasi sabi ng doktor, magkakasakit ka. O, kaya ang pangalawang blessing ng pagpapatawad, paggaling.
paggaling. Okay? So gagaling ka sa iyong mga nararamdaman sa loob ng katawan. Okay? At sa spiritual na buhay mo, mabubuhay ka ng malusog, spiritually, physically, emotionally, sa iyong kalalagayan kasi ang pagpapatawad ay laging nakalaan. Kaya ang ganda na sinabi ng Panginoon eh. Sabi niya, kung ang Diyos nga nagpapatawad eh. Di ba? Tayo pa kaya. Ang pangatlong blessing dyan, solusyon. Yan. Ang solusyon sa lahat ng kasalanan ay pagpapatawad ng Diyos. Okay? Kaya kahit anong kondena sa atin ni Satanas, sa mga nakaraan natin, sa mga mali natin, anumang kasalanan, heinous crime, diba? Mortal sin, handa tayong patawarin ng Diyos. Basta totoo ang paghingi mo ng tawad. Amen. Dahil totoo ang Diyos, totoo ka rin niyang papatawarin at babaguhin sa iyong buhay. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Tandaan nyo ha. Okay, kung ang Diyos nagpapatawad, magpatawad po tayo. Okay, sa pamilya, yung pamilya ho natin. Okay, lalo yung mga kapatid, mga magulang, mga anak, okay, mga kapatiran, at yung pang ibang nating kababayan. Okay, so pag ikaw nagpapatawad, nananalo ka. Amen. So, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon Diyos. Panginoon, maraming po salamat, aming Ama, sapagkat ikaw po ang Diyos ng pagpapatawad. Kaya po kami ay naliligtas, Panginoon. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin ito para ma-apply naman sa aming buhay, para di kami mahirapan. Bagkus, Lord, ang kikimkimin namin ay yung pagmamahal, pag-uunawa, pagpapasensya, at nang sa ganun lalabas po ang resulta nito sa pagpapatawad. Anumang uri ng kasalanan ng mga tao, Lord, habang may buhay, may pag-asa, may pag-asang maligtas, may pag-asang mabago, sapagkat iyo pong patatawarin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo siya na ngayon ay tumatanggap nito, humihingi ng tawad. Patawarin mo po, Panginoon, in behalf, Lord, maging ang mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ganon din po, Lord, ang aming dalangin sa mga may sakit. Lord, ang pagpapatawad ay nagbibigay ng pagpapalang kagalingan. Lord, i-release na po yung mga sama na loob, galit, puot sa amin pong mga kababayan na may sakit. Pagalingin mo po sila at hayaan mo po, Lord, maranasan nila ang total forgiveness, Lord, sa galing sa iyo at ibibigay naman nila sa mga tao. Yan, ito po ang lahat ng solusyon sa lahat po ng mga nangyayari sa galot, sa buhay, sa pamilya, at maging sa buong mundo. Pagpalain mo po kaming lahat, ang aming bayang Pilipinas, at ang aming mga kababayan. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, araw-araw na pagpapala.